Samantala, kinundi na naman ng Senate media kahapon sa strongest possible sense ang tinawag nilang mapanganib, irresponsible at reckless statement na ginawa ni Senador Rodante Marcoleta na ang mga miyembro ng mainstream media ay mga bayaran o paid hacks. Ang akusasyon umano ni Marcoleta laban sa media, hindi naman suportado ng ebidensya, ay tila sumisira sa tiwala ng publiko sa lehitimong mga mamamahayag at nagko-contribute sa climate of hostility laban sa media practitioners na gumagawa lamang ng kanilang tungkulin. Ayon sa mga reporte na nagko-cover ng Senado, itinagdag pa ng pahayag ng media sa Senado na mga public officials kagaya ni Marcoleta na nagbibigay ng seryosong aligasyon laban sa mga journalist ay dapat maging responsable at ipakitang ebidensya sa halip na sumandal na lamang sa mga inflammatory rhetoric na sumisira sa democratic institutions, lalo na sa panahon ng laganap ang disinformation at political polarization. The role of journalists is not to serve politicians, political parties or competing factions in the country's endless political battle, sabi pa ng pahayag ng media. Ang Fourth Estate ay umiiral para magsilbi sa public interest, tungkuling maghanap ng katotohanan, mag-verify ng information, at tanungin ng in-power at i-report ang developments without fear or favor. Nagiging mas kritikal ang misyong ito ng media sa panahon ng intense political conflict, sabi pa ng pahayag. Si Marcoleta sa kanyang opening statement sa Senate Blue Ribbon mock hearing kahapon sa flood control issue, kinukwestiyon ang media practitioners coverage at inakusan ng mga ito na bayaran daw ang mga media. Sabi nitong si Marcoleta, and I quote it verbatim, "Kayo pong mga participant sa media, karamihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito, meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit napakatahimik sila?" Sabi pa ni Marcoleta, itinuturo ang mga nakaupong mga journalist sa kabigong questionin ibang senador na tahimik sa flood control issue. Samantala, nang nagbigay naman ng pushback ang mga media sa ginawang pahagito ni Marcoleta, nagbigay din siya kahapon ng bago niyang pahayag at sabing humihingi siya ng paumanhin sa mga media matapos itong akusahang lahat ay bayaran. Sabi ni Marcoleta, "I apologize for the way I spoke. Hindi ito ang ibig kong sabihin." Hindi raw niya pinagbibintangan ng medyang bayaran. Pero kaalinsabay ng kanyang pagtanggi na binintangan niya ang medyang bayaran, nagpaliwanag ito. Ito'y bunga lang daw ng kanyang frustration sa kanyang nakikitang pangyayari. Tinutukoy niya ang kanila daw na delay na flood control investigation at ang insidente kung saan may mga newspaper daw na hindi binanggit sa report na nagsagwa ng rally ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Bago ang kanyang apology, sinabi ni Marcoleta na sa panahon ng Iglesia ni Cristo rally noong January 2025, 2 newspaper articles ang isinulat ng 11 reporters. Hindi raw binanggit ang kanyang pangalan kahit na siya ay nagsalita sa nasabing rally ng Iglesia ni Cristo. 45 minuto raw siyang nagsalita sa rally, pero hindi na-report ang kanyang pangalan. Samantala, pinabulaanan ng mga mambabatas ang salaysay ng mga nagpapakilalang dating mga Marines na ginamit ang Senate platform para lamang